Pangunahing tema at konteksto ng Kabanatang 49. So ito po'y may ilang konteksto at mahalagang tema na mahalagang maunawaan nating lahat bago tayo pumunta sa detalye ng kabanata. Una, ito'y tumutukoy sa lingkod o yung lingkod na pinili ng Diyos. Ang kabanata ay naglalarawan ng isang lingkod na pinili, na buo mula sa sinapupunan at tinawag upang ibalik ang lipi ni Jacob, ang Israel, sa kanilang bayan. So nakita natin dito, merong ihinanda ang Diyos na gagawa ng partikular na gawain ito. Ang lingkod na ito ay instrumento ng Diyos upang magdala ng liwanag sa kaniyang bayan at tinutupad ang isang layunin na nabigong makamit ng Israel. So, dito sa kabanatang ito, may tatlong lingkod na tinutukoy. Una, si Propeta Isaiah, ang kanyang gawain ay maghayag ng mensahe sa mga Israelita. Ang pangalawa, si Haring Ciro na magdala ng kalayaan sa Israel ng panahong sila ay nabihag sa lugar ng Babylonia. At ang pangatlo, ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesus na magbibigay ng kalayaan at maglilingkod sa buong mundo, hindi lamang sa Israel. Siyempre, sa ating kapanahunan o doon sa panahon ng kanyang ministeryo nung siya'y nabuhay dito sa lupa. Ang pangalawang tema ay tumutukoy sa pagtanggi at pagdurusa. Tulad ng unang awit ng lingkod sa Isaiah chapter 42, binabanggit din ng awiting ito o ng awit sa bahaging ito ng Isaiah ang karanasan ng lingkod na tinanggihan o tinalikuran ng kaniyang sariling bayan. So ito'y tumutukoy mismo kay Propeta Isaiah at sa Panginoong Hesus. Kahit na siya ay ginamit ng Diyos para sa mga dakilang layunin, ang pagdurusa na ito ng lingkod ay bahagi ng kanyang misyon na palayain at ibahin ang anyo ng iba. Lalo na ang pinakahinamak at nawawala sa kabila ng pagtanggi sa kanya at sa mga nakaranasang pagtalikod ng mga tao. Nung tawagin pa lang ng Panginoong Diyos si Isaiah ay ibinigay na sa kanya ang katotohanan. Ang isang binanggit doon ay maghayag ka ng mensahe sa mga Israelita, pero anuman ang gawin mong pagpapahayag sa kanila, hindi sila makikinig sa iyo. Parang napakabigat nung ganun pumunta ka sa lugar na ito, mag-share ka ng gospel pero walang isa man sa kanila na makikinig sa iyo. Bakit na po ako ipapadala, Lord? So yun ay tumutukoy, sumasakop sa soberanya ng Diyos. May layunin ang Diyos sa mga bagay na iyon. Ang sitwasyong ito ng lingkod ng Diyos ay karaniwang matatagpuan sa buhay ng mga lingkod sa mga iglesia sa kasalukuyang panahon. Maraming mga pastor o tagapanguna ng simbahan na tinatalikuran at binabaliwala ng mga tao sa iglesyang kanilang pinapangunahan at pinaglilingkuran. Ang rejection sa pastor ay karaniwang karanasan ng isang tunay na lingkod ng Panginoon, gaya rin ang naranasan mismo ni Propeta Isaiah at ng Panginoong Hesus. Siya ay tinalikuran ng kanyang bayan, pati kanyang mga kapatid, at mga taong minahal niya ng lubos. Masarap sana na maglingkod kung sinusunod ka ng mga taong pinaglilingkuran mo, pero ang katotohanan ay bihira lang itong mangyari. Masakit at mabigat ang katotohanan, pero bilang lingkod ng Panginoon, wala tayong magagawa kasi at kailangan itong tanggapin dahil ito'y kasama sa pagkatawag sa mga lingkod ng Panginoon. Ito at dito masusukat yung katotohanan ng puso mo ng isang lingkod na sumunod sa pagkatawag ng Panginoon. Ang pagkatawag sa sinumang lingkod ng Panginoon ay walang kasamang comfort. Hindi ito sinusukat sa pamamagitan ng pera, ng kaligayahan o ng kaginhawahan at ng lahat ng magagandang bagay. Sa halip, mas mapapatunayan kung talagang ikay willing na maglingkod sa Panginoon kung sa kabila ng hirap, ng problema at kabigatan ng pagtalikod ng mga tao ay magpapatuloy ka pa rin maglingkod. Kani-kanina lamang bago tayo magsimula at nung tayo naputol, kachat ko yung isang youth pastor na kasama ko doon sa 13 Martires at
sa tuwing darating ang Sabado o Biyernes at Sabado, siya ay laging humahanap ng makakasama niya doon na mangunguna sa music. Doon sa yung pag-aawitan namin doon sa 13 Martires. Lagi ng bihira ang sumasama sa kanya at laging ang gusto ng mga tao na sasama sa kanya ay may sasakyang maayos at hindi sila mahihirapang magbiyahe. Kaya sinabihan ko siya, alam mo, ipaunawa mo sa kanila ng ang paglilingkod sa isang misyon ay isang sakripisyo at hindi nito kinakailangan na na magkaroon ng comfort. Kaya ka nagpupunta sa misyon para dalhin ang salita ng Panginoon at ito ay may kasamang hirap, may kasamang mga kabigatan. Kung yung mga tao pupunta sa lingkod sa isang lugar para magmisyon, tapos ang gustong maranasan ay kaginhawahan, palagay ko mag-ano na lang sila, mag-outing na lang sila or mag-swimming na lang sila. Hindi mission field ang nararapat sa kanila. Ayan po. So, ang kabigatan ay kasama sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon, ng pagmimisyon. Kaya nga dito masusubok yung katatagan at yung tunay na pagkatawag. Marami kasing mga tao na nagsasabing tinawag siya, pero pag nakaranas ng mga kahirap at kabigatan ay umuwi at bumabalik. Remember si John Mark doon sa Acts chapter 13 na tinamad, umuwi rin sa paglilingkod kaya siya ay hindi na isinama ni Apostol Pablo. Okay. Ang pangatlo, itong bahaging ito ay tumutukoy din sa salamat Princess sa pagsama at sa pag-imbita sa iyong mga kaklase. Tumutukoy din ang talatang ito, ang kabanatang ito sa liwanag sa mga bansa o sa mga hentil. Sa Ingles ay tumutukoy sa salitang life of the nations. Itong tinawag na lingkod ng Panginoon ay magiging liwanag ng mga bansa. Pangunahing layunin ng lingkod na ito ang maging liwanag sa mga bansang hentil na nagpapalawak ng kaligtasan ng Diyos hanggang sa dulo ng mundo. Pang-apat, ito'y tumutukoy sa hindi nagkukulang na pag-ibig ng Diyos. Sa kabanatang ito, tinalakay din ang pagtiyak ng Diyos sa kaniyang mga tao na hindi niya sila malilimutan. Ginamit ang imahe na sila'y nakasulat sa kaniyang palad ng kaniyang mga kamay. Isa sa paborito kong nabasa dito sa aklat ng Isaiah, yung verse, sa chapter 49, yung verse 15. Nabanggit ko na sa inyo dati ito, ang sinasabi doon yung hindi kita malilimutan. Okay. Bagamat nabanggit ko sa inyo kanina na kaakibat ng gawain ng lingkod ng Panginoon, yung kabigatan at kahirapan, ang Diyos ay nangangako sa ating lahat na hindi niya tayo pababayaan. At sa buhay naming mga pastor, mga lingkod ng Panginoon, ito'y napatunayan na sa mahabang panahon. I am very sure si Pastor Nanding sa loob ng 50 taon na paglilingkod sa kanya, kalahati lang ng panahon ng paglilingkod ko, ay maraming naranasang kabigatan at kahirapan, subalit ito, at mapapatunayan ang Diyos ay hindi nakakalimot at hindi kukulang sa provision sa kanya. Si Maring Pipo, yung kasama natin dito na nakikinig ngayon, ay kasama na natin sa paglilingkod sa Panginoon simula pa noong I think 2002 pa, no? O kalagitnaan ng 2001 nung sinisimulan pa lang yung Winner Church dyan sa Imperial Homes. Ayan. At hanggang ngayon ay naglilingkod pa rin sa Panginoon. Okay, panlima, pangako ng pagpapanumbalik. Habang kumukonekta sa pagkabihag sa Babylonia, ang pangitain ng kabanata ay higit pa sa makasaysayang pagbabalik ng mga Hudyo sa Jerusalem. Ito ay sumasakop sa sukdulang pagpapanumbalik ng mga tao sa Diyos, kabilang ang ating pinananabikang panahon ng pagtitipon kasama ang Panginoon, matapos ang rapture at gayon din ang pagtatayo ng millennial kingdom. Ang buhay nating mananampalataya sa kasalukuyang panahon, maliban sa buhay natin ngayon, tayong lahat ay nasasabik
dumating doon sa katuparan noong pagsasama-sama ng lahat ng mga mananampalataya sa kalangitan. Great homecoming ang tawag ng iba, or great reunion, na kung saan tayong mga mananampalataya ay aakit sa langit, makakasama natin lahat ng mga mananampalataya at ang Panginoong Hesus. At doon ay mararanasan natin ang katuparan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin. At panghuli, ang kabanatang ito ay sumasakop sa bagong tipan. Ang tagapaglingkod ay inilarawan din bilang isang tipan o kasunduan para sa mga tao na sa darating na panahon may itatatag na bagong tipan na magpapanumbalik ng lupain at magdadala ng mga pagpapala sa lahat. Ito'y tumutukoy sa Panginoong Hesus, na siyang nagpanibago ng tipan o nagpanibagong sistema. Sa mas malawak na pagtalakay sa salitang bagong tipan, ito yung pamumuhay ng mga tao at pagkakaroon ng kaligtasan base sa kagandahang loob ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi nakagaya doon sa lumang tipan na sa pamamagitan ng mga batas ni Moises o pagsunod sa mga batas. Kaya nagkaroon ng malawakang kaligtasan sa lahat ng nasyon, iba't ibang lahi sa mga hintil, hindi na lamang limitado sa bayan ng Israel. Siyempre, alam nating lahat na ang maliligtas lamang yung mga totoong mananampalataya, yung mga totoong kasama sa Panginoon, totoong nagbigay ng kanilang buhay. Ang kabanatang 49 ay nagpahayag ng tatlong kahalagahan. Una, ito ay tumutukoy sa kahalagahan para sa Israelita o sa Israel. Ito ay nagdudulot ng kaaliwan at isang pangako ng pagbabalik mula sa pagkakatapon na itinatampok ang katapatan ng Diyos at ang kanyang mga plano na ibalik at pagpalain ng mga Israelita. Ang pagkapanumbalik sa mga Israelita ay sumakop sa maraming bahagi ng kasaysayan. Sa panahon ng pagtubos buhat sa pagkaalipin sa Ehipto at nagdala sa kanila sa lupang pangako at Kanaan. So unang bahagi yun ng pagtubos na ginawa ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. Pangalawa, yung pagbabalik buhat sa pagkabihag sa Babylonia na nagbalik sa kanila sa Jerusalem. At yun nga yung mangyayari sa mga dulong bahagi nitong Isaias, itong ating tinatalakay. Pangatlo, ang pagdating ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesus at pagtatatag ng bagong tipan, ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya o ng kagandahang loob ng Diyos. At ang pang-apat, ang pagliligtas sa kanila sa panahon ng dakilang kapighatian or tribulation at pag-aahon mula sa mga taong itinira ng Israel sa Israel o itatawag nating remnants of Israel. So sila yung mga taong maliligtas sa panahon ng tribulation. At ito ay nagdala sa kanila doon sa 1,000 kaharian or millennial kingdom. Pangalawa, yung kahalagahan ng kabanatang ito sa mga hintil, tinalakay din. Ito na may tumutukoy sa misyon ng tagapaglingkod na magpalawak ng kaligtasang isasagawa ng Diyos sa pagsasama-sama ng lahi ng mga hintil na sumasakop sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasama tayo dyan. Ito rin ay naging katuparan ng mga sinaunang pangako ng Israel na magiging isang pagpapala sa mundo. Dito sa ilang bahagi ng aklat ni Isaiah, naging propesiya yung pagliligtas sa mga hintil. Kaya tayong lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na manampalataya sa Panginoong Diyos dahilan doon sa ginawang iyon. So doon ay nakita natin na hindi lang mga Israelita ang nais na iligtas ng Panginoong Diyos, kundi pati mga hintil. At pangatlo, ang kahalagahan nito sa ating mga Kristiyano na. Makikita ng mga Kristiyano ang katuparan ng mga propesiyang ito sa Panginoong Hesus na dumanas ng pagtanggi at pagtalikod ng mga tao. Ngunit sa huli ay maghahari at magdadala ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Actually, itong ating ginagawang pag-aaral na to, ito yung tinutukoy ditong kahalagahan na sa ating pagkaunawa sa mga salita na nangyari
o sa mga sitwasyon na naganap nung panahon ng lumang tipan, may mga propesiya dyan na nabanggit tayo na pag-aralan natin na nangyari sa panahon ng Panginoong Hesus, nangyari sa panahon ng mga apostol, at ang iba pa ilan-ilan ay nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, at ang iba ay nangyayari sa dulong panahon. So datin napapatunayan natin mismo na yung ang Diyos ay totoo, ang kanyang salita ay totoo. At yung mga ibig sabihin, kung nangyari na yung napakaraming propesiya nung unang panahon, ay higit na nangyayari pa yung mga susunod na propesiya na hindi pa nangyayari. Well, particularly itong mga end times, yung rapture, itong Great Tribulation, yung Millennial Kingdom, at iba't iba pa. By the way, sa usapin po ng end times or eschatology, marami pong views, maraming iba't ibang katuruan. Pero tayo po dito sa Touching Lives ay naniniwala doon sa premillennial theology. Ibig sabihin na premillennial, darating ang Panginoong Hesus, bababa siya upang tayo'y kuhanin dito sa lupa sa panahon ng rapture. At pagkatapos ng rapture, darating ang Great Tribulation, 7 taon ng paghihirap at hahatiin niya sa dalawa. Unang 3.5 years, doon i-establish ng Antichrist yung kapayapaan sa buong mundo, at ang susunod na 3.5 years, ito yung pagdanak ng dugo o pagkasira ng mundo. At pagkatapos noon, pagbaba ng Panginoong Hesus sa lupa, yung second coming, and then hahatulan doon, huhulihin niya yung diablo at yung mga kasama nito at itatapon doon sa bottomless pit, and then itatatag yung Millennial Kingdom. During that 1,000 years ay magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Great Reset, no? Ayan. And then pagkatapos noon ay palalayain yung mga itinapon sa bottomless pit, magkakaroon ng huling digmaan o tinatawag nating battle in Armageddon, at pagkatapos noon yung final judgment kung saan yung mga yung mga kampo ng diablo, yung mga hindi nanampalataya ay totally itatapon na sa impyerno. And then saka gagawin ng Diyos yung tinatawag nating new heaven and new earth. May mga maliliit pang bahagi na nangyari sa kalagitnaan nito, kagaya noong pagliligtas sa mga Israelita, yung may binabanggit na 144,000 doon sa Revelations, tapos yung kasalan ng Panginoong Hesus sa ating mga mananampalataya, at iba pang detalye. Yan. So, sa ibang pagkakataon ay bibigyan natin ng kompletong pagtalakay ang bagay na iyan. Ngayon, ang lahat ng ito na nabanggit ko ay paunti-unti ay matatalakay dito sa chapter 49. May mga bahagi dito na tumutukoy sa mga bagay na iyon. At syempre, ang pinakasentro ng kabanatang ito ay ang pagtawag sa lingkod niya na magliligtas sa Israel at lumalarawan doon sa magliligtas naman sa mga mananampalataya sa panahon ng bagong tipan o ng panahon ng iglesia hanggang sa ating kapanahunan. Okay, so wag po tayong malilito kasi ito, ulitin ko, yung binabanggit sa Isaiah ay propesiya nung kapanahunan nila. Ang iba dito ay nangyari na sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon ng mga apostol at sa panahon natin. Kaya tayo mayroon ng sitwasyon ngayon na tayo'y naging mananampalataya na. Okay, so meron pa tayong ilang minuto, talakayin natin ng verse 1. Sabi dito, makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang at hinirang niya kayo para siya'y paglingkuran. Yung salitang makinig kayo, parang dito rin natapos yung chapter 48. Pero iba naman ang tema ng pakikinig doon sa pakikinig dito. Okay. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang deklarasyon ng banal na pagkatawag kay Isaiah. Nagdadala ito ng mensahe ng pag-asa at nagbibigay diin sa pagnanais ng Diyos na marinig ng lahat ng tao ang kanyang salita at ang mga ito ay tumugon sa kanya. Ayan, kagaya ng binabanggit din sa huling kabanata ng talata ng 38.
Sa simbolikong paraan, itinuturo din ito ang pinakahuling plano ng pagtubos sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoong Hesus. Ang talatang ito ay nagsisilbing walang hanggang paalala ng matalik na kaalaman ng Diyos sa bawat individual at ang kanyang kakayahang gawin ang kanyang plano sa kanilang buhay. Ang talata ay nagsisimula sa mga salitang o sa utos na makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Itong malalayong mga bansa na to ay tumutukoy sa mga hintil. Ibig sabihin, yung mga lugar na malalayo sa Israel. At posibleng kasama tayo, kasama ang Pilipinas. Pero tandaan natin, ito'y tumutukoy sa lahat ng tao na uusbong at mabubuhay sa mundo. Nung kapanahunan na hindi natin alam kung nung panahon ni Isaias ay nananatili na o nandito na yung lupang sinasakop ng Pilipinas. Hindi ko na po kayang sagutin yan. Hindi pa ako nabuhay ng panahon na yan. Baka meron sa inyong nabuhay na nung panahon na yan ay bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. Sino kaya? Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong bansa. Ito ay panawagan sa lahat ng mga bansa at mga tao na bigyang pansin ang mga salita na malapit ng sabihin ni Isaias. Binibigyang diin ito ang pangkalawakan o universal na kalikasan ng mensahe ni Isaias at ang katotohanan na ang mga plano ng Diyos ay hindi limitado sa isang grupo ng mga tao. Ang pagpapahayag ng pagtawag na ito ay sumasalamin sa pagnanais ng Diyos na marinig ng lahat ng tao ang kaniyang mga salita at makilala siya. Ang susunod na bahagi ng talata ay nagsasabi na pinili na ako ni Yahweh bago pa ako isilang. Sa King James Version, maganda yung pagkakapahayag, sabi dito, tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata. Mula sa tiyan ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan. Napakalalim at napakasarap pakinggan. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng personal at matalik na kaugnayan ni Isaiah sa Diyos. So, ibig sabihin, talagang ihinanda ng Diyos si Isaiah. Pinili at itinalaga noong hindi pa siya isinisilang. Ipinagbubuntis pa lang siya ng kaniyang nanay. Binibigyang diin nito ang katotohanan na ang pagtawag kay Isaias bilang isang propeta ay hindi resulta ng pagkakataon o pangyayari, hindi random choice. Ngunit sa halip ay isang sinadyang gawa ng Diyos mula sa sandali ng kanyang paglilihi o paglilihi sa kanya. Ito ay kanyang pinlano at itinadhana. Ang pagbanggit ng kanyang pangalan mula sa tiyan ng kanyang ina o sa panahon na bago pa siya isilang ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may plano para kay Isaias bago pa man siya isinilang. Siya ay itinalaga para sa isang espesyal na layunin. Ang totoo, hindi lang naman po si Isaiah ang may ganyan. Tayong lahat. Bago pa tayo isilang ay kilala na tayo ng Diyos at alam na ng Diyos na tayo'y magkakasama-sama at magkakita-kita sa ganitong sitwasyon. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 4, di ba? Tayo ay inampo na niya, inari ng kanya bago palikain ang pundasyon ng mundo. Ang talatang ito ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pampatibay loob para sa mga tao ng Israel. Sa kabila ng kanilang kasalukuyang kalagayan ng pagsuway at pagkatapon, hindi sila kinalimutan ng Diyos. Ang katotohanan na tinawag niya si Isaias mula sa sinapupunan at binanggit ang kaniyang pangalan bago pa siya isilang ay nagpapakita ng kanyang katapatan sa kanyang piniling bayan. Ito ay nagsisilbing paalala na ang mga plano ng Diyos ay laging natutupad sa kanyang perpektong panahon at siya ay may layunin para sa bawat individual kahit nasa gitna ng mahihirap na kalalagayan. Mauunawaan na sa talatang ito ang mga tema ng pagtawag, soberanya at katapatan. Kagaya ng lahat ng mga kabanata at talata nating napag-usapan, nangingibabaw yung soberanya ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan at dito naman ay
isinasama itong salitang pagkatawag sa kanyang lingkod at yung katapatan ng Diyos na tumawag ng lingkod niya para sa kapakinabangan ng mga taong pinili niya. Ito'y nagsasalita sa pangkalawakang kalikasan ng mensahe ng Diyos at ang kanyang pagnanais para sa lahat ng tao na marinig at tumugon sa Kanya. Ito rin ay nagsisilbing paalala ng malalim na kaalaman ng Diyos sa bawat tao at ang Kanyang kakayahang gawin ang Kanyang mga plano sa kanilang buhay. Sa konteksto ng aklat ni Isaiah, ang talatang ito'y nag-aambag ng pangkalahatang mensahe ng pag-asa at pagtubos para sa Israel. Ito ay muling nagpapatibay ng pangako ng Diyos sa kaniyang mga tao at nagpapatunay na ang mga taong nagkasala ay pwedeng ibalik ng Diyos sa hinaharap. Basta tayo dumulog lamang at lumapit sa Panginoon. Sa panghuling bahagi, tinatalakay dito ang katapatan ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit sa kaniyang mga piniling tao. Anuman ang sitwasyon, anuman ang maging kasalanan, tutubusin pa rin sila ng Diyos. Tayong lahat. Kaya nga sa Romans 5:8, tayo ay minahal ng Diyos kahit nung tayo ay makasalanan pa. Ang talatang ito ay sumasakop sa hindi matatawarang pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos at ang pagtupad niya sa kaniyang mga pangako sa tao. Ang mga pangakong ito, ang mga salitang ito ay magpapatunay na tayo'y hawak-hawak ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kaya lang siyempre, wag naman nating sadyain na magiging pasaway tayo sa ating kapanahunan ngayon. Dahil napakalinaw ng binabanggitin sa Biblia na ang totoong mga nanampalataya ay magkakaroon ng binagong buhay. Yung gawa ng banal na spirito ay dapat na makita sa atin. Kasi may layunin ng Diyos sa ating lahat, kaya tayo niya iniligtas para tayo maging patotoo sa lahat ng mga bansa o sa lahat ng mga tao sa ating kapaligiran. So, sa pamamagitan ng mga salitang ito, tayo ay patuloy na hinahamon ni Propeta Isaiah na kumilos bilang isang tunay na mananampalataya, bilang tunay na lingkod ng Diyos. Ang lingkod po ng Diyos hindi lang mga pastor, kundi lahat tayong mga mananampalataya. Atin pong ganapin ang pagkatawag sa atin. May kanya-kanyang kaloob, may kanya-kanyang karunungan at talento na ibinigay sa atin ang Panginoong Diyos. Gampanan natin ng tapat at totoo ang mga bagay na ito. Okay. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang doon lang po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Bukas po natin ng gabi ipagpapatuloy ang siguro verses 2 to 4 ang ating tatalakayin bukas ng gabi. Okay, maraming salamat po muli sa inyo. Samahan niyo po ako sa pagwawakas na panalangin. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa katatapos naming gawain sa gabing ito. Salamat po sa kalakasan ng katawan na ibinigay mo sa akin at sa aming lahat upang patuloy kaming makapag-aral ng iyong salita at magkaunawaan. Nawa nga, Panginoon, ay naging malinaw sa bawat isa sa amin ang bahagi o ang kaalaman sa mga talatang ito. At ito'y patuloy na mamuhay at manatili sa aming mga puso. Ito'y maging sandigan ng aming pananampalataya sa iyo at maging karagdagang kaalaman upang kami makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Lagi mong panariwain sa aming mga puso, sa puso ng lahat ng tao, ang iyong mga salita. Upang ang bawat isa ay makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban at sa iyong kaparanan. Makita ng bawat isang tao ang mukha mo sa bawat buhay namin. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po muli sa inyong pagsama. Salamat kay Brother Edgar, kay Pastor Nanding, kay Nanay Gertrudes, kay Princess, kay Pastor Nanding, kay Pastor Claude, at syempre kay Maring Pe, sa pamilya ni Ate Alma, sa inyo pong lahat dyan, maraming salamat. Okay, doon sa mga iba pa na hindi ko nabanggit, na hindi naka-reflect ang pangalan, salamat po sa inyong lahat at kayo po'y pagpatuloy na pagpalain ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory.